Hi guys! Welcome sa ating YouTube channel at nagbabalik na naman tayo para gumawa ng panibagong poster making ideas, tips, and tutorials. So ayun na nga, pumasok na nga ang panibagong taon, year 2024 at Year of the Dragon. So kailangan natin magsipag at gumawa ng maraming content about poster making para mas marami pa tayong matulungang mga estudyante at mga gustong matuto kung paano gumawa ng isang poster making artwork. So ngayon sisimulan na natin. At sa pagpasok ng taon, ito ang team na gagawa natin ng kauna-unahang poster. So ito nga ay tumutukoy sa Nutrition Month. So ayan, makikita nyo naman. Bali ito yung revival o yung parang ginawa ko lang dating poster making, no? Bali i-revive ko lang yung artwork na ginamit ko noong past elementary days pa ako, no? Mga medyo matagal-tagal na rin to. At bali inayos ko lang at ginawa ko ulit ng medyo bagong style. Pero ito yung dati kong ginagamit kapag sumasali ako sa poster making. Actually, marami na akong pinanalo nito noon. Simpleng drawing lang pero medyo makabuluhan na. Lalo na dati, no? Kasi simple lang talaga ang mga poster making na meron noon. Talagang mapakita mo lang yung pinaka main topic dun sa loob ng poster mo. Sure win ka na talaga. Kasi ngayon medyo critical na at masyado ng ma-details ang mga poster na ginagawa. Syempre alam naman natin na lahat ng bagay is nag-grow, nag-i-improve at nade-develop, kaya naging iba yung panlasa ng mga judge sa bawat contest. Since tulad ngayong era is marami na tayong mapagkukunan ng idea, lalo na sa social media, yung mga internet natin, yung Google account, marami na tayong makikita mga iba't ibang poster na pagbabasihan. Nagkakaroon tayo ng malawak na ideya, no, na mas napapalawak pa, lalo na yung mga artist natin na medyo may kasanayan sa pagbuo ng sariling konsepto, no. Malawak yung ideya nila at syempre bumubuo sila ng kakaiba at alam nilang masihigit pa dun sa mga poster na nakita nila. Mas lumalawak yung ideya nila sa pagbuo at lumalalim yung mga pagpapakahulugan nila sa bawat tema na ibinibigay sa isang poster making contest. So ayan, makikita nyo yung iba't ibang stages o yung level ng difficulties ng mga sumasali sa isang poster making contest, lalo na ngayong panahon. So syempre nag-iiba talaga lahat. Bali, open ko lang din dito yung topic, no, yung about sa paggamit ng marker, no. Since maraming ang nagtatanong sa ating TikTok account kung required ba or advisable ba na gumamit muna ng marker kapag once na sasali ka sa isang poster making contest, para sa akin is syempre nasa sayo pa rin yan kung mas bet mo or mas preferred mo na gumamit ng marker, dun ka gumamit ka, lalo na kung hindi naman siya bawal sa contest na sinalihan mo. Lagi mong tatandaan na yung mga gagamitin mo o yung mga source mo kung paano mo kukulayan o papagandahin yung poster mo is nakadepende yun sa organizer o dun sa mismong nagpa-contest ng event, no. Lagi mong tatanungin, hindi naman bawal magtanong sa mga naka-assign o nakatalagang tao dun sa mismong event, no. Pwede kang magtanong, open yan sa lahat, kung ano ba yung mga bawal, hindi pwede at bawal gamitin. So magtatanong ka muna. Syempre kung mas nasanay ka dun at alam mo namang hindi bawal, gamitin mo na kasi magiging advantage mo yan, no. Syempre dun ka medyo gamay, mas gamay mo yung mga ganong technique, alam mo sa sarili mo na mananalo ka kasi alam mong ginawa mo yung mga bagay na nakasanayan mo. So ayun lang, sana nasagot ko yung mga tanong ng mga nagtatanong dun sa ating channel.
mabalik nga tayo dito sa poster na ginagawa natin. So ayun nga, nag-start na tayong ipakita yung video is dun sa process ng pag-outlining, no. So hindi na natin pinapakita kung paano natin binubuo yung konsepto kasi medyo matatagalan at hahaba yung video na ginagawa natin. So ayan, nandito na nga tayo sa process ng pagkukulay, no. Kita nyo naman kung gaano kalinis at kung paano natin binibigyan ng buhay yung mga object dito sa loob ng poster. Bali sa mismong poster nga, sa loob ng poster na ginagawa natin is makikita natin yung nanay, no, na nagpapa-breastfeed ng anak, no. So usually ito yung makikita natin lalo na kapag once na ang topic is about nutrition month kasi napaka-importante ng breastfeeding sa mga babies o sa mga anak natin, no. So ayan, alam niyo naman kung gaano ka-healthy sa katawan ng isang bata ang nutrisyon na nakukuha sa pagbe-breastfeed. So ayan. Next is yung syempre yung kamay, no, na sumisimbolo dun sa blessings o yung sa mga biyaya na binibigay ng may kapal. So yun ang Diyos natin, no. Alam naman natin na lahat ng blessings na nakukuha natin sa bawat araw is nanggagaling sa Kanya. So ayan, syempre nakapalibot nga pala dun sa magulang, dun sa nanay is yung ribbon, no, na may nakalagay na Grow, Go, Glow Foods. So yun, alam niyo naman na napaka-importante sa katawan at sa health ng isang tao o ng isang kabataan yung mga sustansya na binibigay ng mga pagkain ito, no. Tumutukoy doon sa mga gulay, prutas, mga bitamina. So ayan, alam niyo naman kung saan makukuha yung mga ganyang sustansya, no. Yan, no, nakikita niyo naman sa baba, naglagay ako ng iba't ibang uri ng prutas at gulay. Hindi ko na nilahat, bali simbolismo lang yan na pinapakita ko na meron mga sustansya makukuha sa bawat pagkain ng mga prutas na mga yan. Tapos susunod is yung syempre yung orasan, no. Napaka-importante niyan, yung time management ng isang tao, lalo na doon sa mga ginagawa nila sa araw-araw, no, sa oras ng pagtulog, sa pagkain, sa oras ng trabaho. Napaka-importanting tutukan yung oras na ibinibigay nyo sa bawat gawain nyo at mga gagawin nyo sa loob ng isang araw. So next is syempre yung simbolismo nga ng medic. Ayan, no, yung tungkod na yan, napaka-importante rin yan kasi napaka-importante ng kalusugan, no. Syempre kapag once na nagkasakit ka, no, importante na uminom tayo ng mga advisable na gamot na nire-reseta sa atin ng mga doktor. At syempre kung hindi na kaya ng gamot, pumunta na tayo sa mga pinakamalapit na ospital. So ayun lang. Then syempre meron nga tayong nakikita yung araw, no. Tumutukoy yan sa growth kasi nga yung araw is going upward. So yan, pataas siya. Ayan, napakasimple lang ng meaning ng poster natin pero buong buo yung pagpapakahulugan, no, about sa nutrition month. So kung nagugustuhan mo yung poster na ginagawa natin, click mo lang muna yung subscribe button natin dyan. Then share mo na din yung video kung nagustuhan mo. At para marami tayong matulungan na nagnanais sumali sa mga poster making contest or events na meron sa kanilang mga lugar. Kung napapansin nyo nga sa mga kulay na ginamit natin is sobrang titingkad at masyadong makulay itong poster na ginagawa natin. So bakit nga ba? Kasi kailangan kapag once na ang topic is about nutrition month, dapat masigla yung kulay na ibibigay natin, no? Huwag natin papatayin o gagawing dull yung kulay. Dapat matingkad lahat at masigla yung kulay na ilalagay natin. Syempre tumutukoy nga to sa malusog at masustansya, 'di ba? So parang ang pangit naman kung malusog at masustansya tapos napaka-dark ng kulay, no? Parang hindi akma. So ayan, nakikita nyo na napakatingkad. Binibigyan natin ng buhay yung bawat object dito sa loob ng poster, no? Tandaan nyo yung process ng pagkukulay at lahat ng kulay na gagamitin nyo is nakabase din doon sa tema ng poster making na sasalihan nyo, no? Laging ganun ang gagawin nyo. Syempre mas mapapansin at mas makakakuha ng atensyon ng mga judge is yung mga kulay na ilalagay nyo sa bawat poster na gagawin nyo. At syempre alam naman natin na ang gusto nyong mangyari sa mga contest na sinasalihan nyo is yung manalo. Lahat naman ng
sumasali sa mga contest is yung hangad is yung makamit yung tagumpay at yung panalo. So gawin nyo yung best nyo kapag once na sumasali kayo. Huwag kayong magdadalawang isip na ibigay lahat, kasi alam nyo naman na mag-work it at magbibigyan ng hustisya yung mga effort na binigay nyo kapag once na tinodo nyo na lahat, no? So isagad nyo na once na sumali kayo, para alam nyo sa sarili nyo na kapag once na kahit na natalo kayo, alam nyo naman na nabigay nyo yung best nyo at wala kayong pagsisisihan bandang huli. So ayun na nga, pakita na natin yung final at finished product. So ito na, let's go.